Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Meron pong programa si VP Sara Duterte bilang Vice President. Hindi po kasi nila maintindihan no? Si VP Sara Duterte po, hindi lang po siya DepEd Secretary. Tama. Siya rin po ay Vice President. Kaya niyo pong gampanan, no? Tatlo po. Okay. Kaya din pong gampanan ni VP Sara yung pagiging Vice President, kasabay po ng kanyang pagiging NTF-ELCAC Vice Chairman at saka po DepEd Secretary. Ang tawag po diyan multitasking. Pero dahil hindi po maunawaan niya ng mga kakamping, dahil yung kanilang nanay-nanayan na si Lenny ay walang kakayahan, no, hindi po niya maisip kung paano pong kayang pagsabay-sabayin yung mga proyekto ng tatlong ahensya, no? So hindi niya po talaga maunawaan at hindi po nila maunawaan. Ito po, binabanatan po si Sara Duterte bilang DepEd Secretary sa kanyang tungkulin bilang Vice President. Ayan no, ang binanatan po nila, nagtatrabaho po si VP Sara Duterte bilang Vice President. Meron po siyang programang magnegosyo taday. Ito po, pinopromote at sinusuportahan po ni VP Sara Duterte yung mga maliliit na negosyante. Nagbibigay po sila ng ayuda sa mga maliliit na negosyante, no? Tapos, ang puna po nila diyan, hindi po nila pinupuna na bakit hindi mo tinutulungan yung maliliit na negosyante? Hindi po eh. Tumutulong po si VP Sara sa maliliit na negosyante. Ang pinupuna nila, ito po ang sinabi nitong tinatawag nating Pilosopo Tasio. Pilosopo talaga eh. Tapos sa kayo na magiging maayos ang sektor ng edukasyon, nyeta. Punyeta raw. No? Kaya daw hindi maayos ni VP Sara yung edukasyon kasi po siya raw po ay may mga tungkulin pang iba. Kita niyo po kung gaano kapurol tong mga kritiko ni VP Sara Duterte, no? Alam niyo po si Kit Tatad. Hindi po siya kritiko po to. Si Kit Tatad po ay kritiko ng dating administrasyon ni Duterte. Pero tignan niyo po yung sinabi niya, no? Even if the network were guilty of falsifying the news, pinagtatanggol niya po yung SMNI. It would be an excessive exercise of power and entirely vengeful to threaten the network with the possible revocation of its franchise on the basis of a single offense or mistake. No? He, Ka-Eric, was within his constitutional right to refuse to divulge his source, and any congressman worth his salt had the duty to respect it. As it turned out, some congressmen were apparently not aware of this constitutional right. My unsolicited advice to the parties concerned is to use this incident as an opportunity to build a stronger, productive relationship. Okay. So, ibig sabihin, no? Dalawa po yung pinupunto rito ni Kit Tatad. Dati pong senador to at kung hindi ako nagkakamali, dati po itong press secretary ng panahon ni Marcos. Basta secretary to eh. Alam ko press secretary to. No? Kaya alam niya po yung sinasabi niya. Una yung kay Ka-Eric, meron daw siyang constitutional right na wag pong i-divulge yung kanyang source. O sumasang-ayon po siya kay Ka-Eric. Yung nagpakulong po kay Ka-Eric, wala pong karapatan, sabi niya. Kasi merong constitutional right si Ka-Eric na mag-divulge, na wag sabihin kung sino yung kanyang source. O, so mali daw po dun yung Congress. Anyway, makakarating naman yan sa Supreme Court at malalaman po natin kung saan nagkamali itong mga congressman. Ikalawa, dahil lang po ba sa isang pagkakamali ng isang tao, no, ite-threaten nyo yung buong network, yung SMNI, na itatanggalan nyo ng prangkisa dahil lamang po sa isang anchor? O, may sense po eh. Matalinong tao po ito eh. Ewan ko po natin kung bakit ganyan yung mga congressman, no? Okay, punta po tayo sa iba. Ito po, tungkol po kay VP Sara, si Kendray. Ito po yung mga nagsulputan ngayon na tagapagtanggol ni Martin at saka ni Pangulong Marcos. Sabi ni Kendray, hint of VP Inday resigning from cabinet, none. Meron daw po bang pahiwatig na magre-resign si VP Sara Duterte? Wala po, sabi niya. Even the DDS are not urging her to resign. Why? Maski daw yung mga DDS, hindi ayaw mag-resign si Sara Duterte. Bakit? Yan daw ang tanong niya. Alam kasi nila na si Inday Sara ay mas malaki po yung mawawala kung siya ay makikipaghiwalay kay BBM. The plan, ito raw po ang plano ni VP Sara. Alam na alam niya yung plano ni VP Sara eh. Make their DDS candidates
win in 2025 and attempt to grab the Senate or the HOR. Opportunista. Okay. Unity means supporting each other, not moving behind one's back. Okay. Isa-isahin po natin ha. Sabi niya, si BP Sara daw ay opportunista kasi ayaw niya mag-resign. Tanong ko lang, bakit Grabe naman, makapagsalita naman sila ng opportunista eh. Grabe. po kinakailangan niya mag-resign? No? Bakit po kinakailangan niya mag-resign sa pagiging DepEd? Una, binoto po yan ng tao. Pinapaalala ko lang po sa inyo, no? Kasi natawag pa kaming mga nakapag-unit team ng tapat. Totoo ha, marami pong mga DDS ang bumanat sa akin noon. Bakit? Kasi bakit ako nag-Marcos? Real talk ko po sa inyo. Maraming mga Duterte supporter lang naman, di naman. Maraming Duterte supporter yung nagagalit sa akin, bakit daw sila nag-expose sila, bakit ako nag-Marcos. Hindi ko na dapat problemahin 'yun. Pero totoo po 'yun. Marami pong nagagalit sa akin dahil sa ako ay kanilang hindi nila ako nakasama na supportan si Isko. Unity team ako eh. Nakipag-unity team po kami, no? Napakasakit naman na hindi niyo na nga may pagtanggol. Hindi niyo na nga may pagtanggol si Sara Duterte, no? Dito po sa hindi niyo na mapagtanggol sa mga bumabanat sa kanya. Sasabihan niyo pang oportunista. Grabe naman, no? Talagang talamak na kayo na ano, no? Ang sakit na, no? Kumbaga, wala kaming narinig na pagtatanggol na ginagawa nyo habang binabalahura ng mga kakampi ninyo sa Kongreso si Sara Duterte, tapos sasabihan nyo pang oportunista dahil ayaw mag-resign. Alam niyo po ba ibig sabihin ng oportunista? Ha? Paliwanag lang po natin kung ano ibig sabihin ng oportunista. Baka kayo naguguluhan sa salitang oportunista eh. Ang ibig sabihin po ng oportunista, no? Yung ginagrab mo yung pagkakataon para magkaroon ka ng kapangyarihan, mag-grab ka ng power, yan bang ginawa ni Sara Duterte? Mag-real talk po tayo, no? Ako, ito lang masasabi ko sa inyo, yung nagsasabing oportunista pa, si Sara Duterte, ang kakapal ng mukha ninyo, mga poki ng ina nyo. Yan lang po masasabi ko. Minsan lang po ako magmura. At hindi na po maulit. Bakit po? Baka nakakalimutan po ninyo. Before 2022 election, lahat, as in lahat ng survey, as in lahat, walang, kahit na anong survey yan, kahit ginawa yan ng Madilawan, Kakampik, ng mga NPA, sino man mag-survey, lahat po yan, simple lang po sinasabi, number 1 si Sara Duterte. Number 1, no? Before yung 2022 election. Ano pa po ang katangian ni Sara Duterte? Anak siya ng presidente. Yung tatay niya, hindi lang po simpleng presidente, pinakapopular na presidente. Lahat ng machinery ng gobyerno pwedeng ipansuporta sa kanya. No? Tumakbo lang siya. Dito ko sakit na sakit eh. No? Ayaw tumakbo ni Sara Duterte. Bata pa mga anak niya, ayaw niyang tumakbo muna. Nag-file siya for mayor, pero kaming naniniwala sa kanya, hindi kami pumapayag, run Sararan pa rin. Run Sararan. Huwag, nag-iyakan, run Sararan. Yung mga Marcos, tandaan nyo, mga Marcos, yung mga, yung mga supporter ninyo, hindi po pwedeng baliktarin tong sitwasyon na to. Yung mga Marcos, nanliligaw, pumupunta sa Davao, nililigawan nila si Sara Duterte para maging Totoo yun mga kaibigan, totoo yun. Marcos ang lumapit sa Duterte. Hindi Duterte ang lumapit sa Marcos mga kaibigan. Kumbaga, Marcos talaga mga kaibigan ang lumapit sa Duterte. vice president ni BBM. Huwag tayong magbulahan, no? Kayo ang nanligaw kay Sara Duterte. Hindi the other way around. Alam nyo, kaya nabuo ang unit team, magtapatan na po tayo. Pinuntahan nyo si Sara Duterte sa Davao, niligawan, kasama lagi si Amy Marcos. Kaya siya magpapatunay niyan eh. Ngayon, kung babalik ta rin din ni Amy Marcos, ang lahat ng sitwasyon, wala na kaming magagawa. Nasa pangalan nyo na siguro yan. Kasi ako, naniniwala pa rin ako kay Amy. Hindi pa rin siya bumabaliktad eh. Kasi sobra na. No? Tatawagin pa ng mga supporter ninyo na opportunista pa si Sara Duterte. Lahat as in lahat ng chance. Pwede po siyang manalong presidente ng Pilipinas. Pwede po siyang manalo na
presidente ng Pilipinas. Lahat ng government power ng presidente nasa tatay niya, no? Lahat po ng ano ng kasi ang sakit na marinig na oportunista pa si Sara Duterte. Bakit daw oportunista? Kasi ayaw daw mag-resign. Ang kakapal ng mukha ninyo. No, yan naman sabi ko. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tapos yung makuha, naligawan si Sara Duterte at nagpumayag sa inyong Vice President. Sasabihin nyo ngayon, sa tingin nyo ba maniniwala kami? No? Sa tingin nyo po ba kami maniniwala na gustong-gusto ni Duterte na magpailalim sa inyo at wala kayong kondisyon? Ibig sabihin, wala kayong pinagkasunduan na itutuloy nyo yung mga proyekto ni Tatay Digong, hindi nyo papapasukin yung ICC. Sa tingin ninyo, ganun katanga si Sara Duterte, napapayag siyang Vice President ni Bongbong Marcos. Kung wala silang kasunduan na hindi papapasukin ng ICC at hindi itutuloy yung NTF-L Cup. Kaya po nagre-react si Sara Duterte ng gano'n na lang. Pinapaalala po ni Sara Duterte, teka muna, kay-unitin nyo ko. Hindi naman po si Sara Duterte tumakbong independent eh. Unitin po yan eh. No? Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.